Filipino 5, Quarter 1, Week 8, Milk Base. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay pagbibigay kahulugan sa bar graph, pie, talahanayan at iba pa. Lesson 3. Hello kids! It's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Welcome back mga bata! Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang Filipino ang pagbibigay kahulugan sa bar graph, pie, talahanayan at iba pa. Sa araling ito, ikaw ay inaasahan na mabibigyang kahulugan ang bar graph, pie graph, talahanayan at iba pa. Ang araling ito ay binuo upang matutuhan mong sumuri at bigyang kahulugan ang iba't ibang uri ng graph, gayon din ang talahanayan. Sa aralin na ito, malilinang pa rin ang iyong mapanuring pag-iisip sa pagsagot sa mga tanong na nasa mataas na kakayahan sa pag-iisip. Ano ang graph? Ang graph ay isang diagram na sumisimbolo sa mga nakuhang impormasyon o datos. Ito ay paraan para madaling maunawaan at mabigyang kahulugan ang impormasyon. Mayroong mga uri ng graph. Ang una ay ang bar graph. Ito ay ginagamit sa paghahambing o pagpapakita ng kalakaran ng sukat. Maaaring patayo o pahalang ang ayos ng graph na ito, gaya na makikita sa larawan. Pangalawa naman ay ang pie graph. Ang paggamit ng pie graph ay ganap na popular. Tulad ng bilog, ito ay nagbibigay ng biswal na konsepto ng buo o 100% o 100 bahagdan, gaya ng makikita sa larawan. Pangatlo ay ang line graph. Ginagamit upang ipakita ang iba't ibang impormasyon at datos sa pamamagitan ng paggamit ng mga linya. Ito ay ginagamit upang ipakita ang pagtaas at pagbaba ng datos sa magkaibang panahon o pangyayari, gaya ng makikita sa larawan. Pang-apat ay ang talahanayan. Table sa wikang Ingles ay isang paraan ng pagpapakita ng impormasyon o datos. Ang mga paksa ay hinahanay para sa mabilis na pag-intindi at pagbasa, gaya na makikita nyo sa larawan. At panglima ay ang pictograph. Ito ay isang talaguhitan na gumagamit ng larawan o simbolo upang ipakita ang mga datos, gaya na makikita sa larawan. Ngayon ay dumako na tayo sa pagsasanay bilang isa. Suriing mong mabuti ang nakasaad sa pie graph. Sagutin ang sumusunod na tanong. Isulat ang sagot sa iyong papel. Narito ang pie graph. Mga gawain ni Lucy sa isang araw. Suriin nating mabuti ang pie graph na ito. Ang pinakamaliit na bahagi sa pie graph ay nagpapaligo ng alagang hayop. Ito ay may 5% o 5 bahagdan. Ang sumunod naman ay ang naglalaba na may 10% o 10 bahagdan. Kapantay nito ay naghuhugas ng pinggan na may 10% o 10 bahagdan. Sumunod naman ay ang nagwawalis na may 20% o 20 bahagdan. Ang sumunod na bahagi ay ang nagdidilig ng halaman na may 15% o 15 bahagdan. At ang may pinakamalaking bahagi ay ang nag-aaral na may 40% o 40 bahagdan. Ngayon ay sagutin na ang mga sumusunod na katanungan. Una, tungkol saan ang graph? Tama! Ang graph ay tungkol sa mga gawain ni Lucy sa isang araw. Pangalawang tanong, ano-anong mga gawain ni Lucy araw-araw?
Magaling! Ang mga gawain ni Lucy sa isang araw ay nagpapaligo ng alagang hayop, naglalaba, naghuhugas ng pinggan, nagwawalis, nagdidilig ng halaman at nag-aaral. Pangatlong tanong, anong gawain ang pinaglaanan ni Lucy ng malaking bahagi ng kanyang oras? Tama! Ang may malaking bahagi ng gawain ni Lucy ay ang pag-aaral. Pang-apat na tanong, bakit kaya ito ang binigyan niya ng malaking bahagdan? Tama! Dahil kailangan niyang gumugol ng maraming oras sa paaralan at pagdating naman sa bahay ay gagawa siya ng takdang aralin niya at pag-aaralan muli ang mga pinag-aralan sa paaralan para sa pagsusulit sa kinabukasan. Panglimang tanong, ilang bahagdan ang inilaan niya sa pagdidilig ng halaman at pagpapaligo ng hayop? Tama! 15 bahagdan sa pagdidilig ng halaman at 5 bahagdan sa pagpapaligo ng alagang hayop. Pang-anim, ano-anong gawain ang binigyan niya ng 10 bahagdan? Tama! Ang mga gawain na binigyan niya ng 10 bahagdan ay ang paglalaba at paghuhugas ng pinggan. Ngayon naman ay dumako tayo sa pagsasanay bilang 2. Basahin mong mabuti ang mga tanong. Isulat sa kwaderno ang iyong mga sagot. Una, anong tawag sa graph na ginagamit sa paghahambing o pagpapakita ng kalakaran ng sukat? Maaring patayo o pahalang ang ayos ng graph na ito. A. Pie graph, B. Bar graph, C. Pictograph, D. Talahanayan. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter B. Bar graph. Pangalawa, anong graph ang hugis bilog na nagbibigay ng biswal na konsepto ng buo o 100%? A. Pictograph, B. Bar graph, C. Line graph, D. Pie graph. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter D. Pie graph. Pangatlo, anong tawag sa isang diagram na sumisimbolo sa mga nakuhang impormasyon o datos? A. Organizer, B. Talahanayan, C. Graph, D. Datos. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter C. Graph. Dumako naman tayo sa pagsasanay bilang 3. Pag-aralan ang talahanayan sa naging resulta ng survey ng mga guro hinggil sa kagamitang gagamitin ng mga bata sa pag-aaral ngayong darating na pasukan. Ito ang kinalabasan na naging survey sa 1,380 kabuuang populasyon sa paaralang elementarya ng Santa Ynez. Ang mga uri ng kagamitan ay cellphone, smart TV, radyo, laptop, tablet, at mayroon ding mga walang gagamitin. Ang mga bilang ng mag-aaral na gagamit ng cellphone ay 550. Ang mga gagamit naman ng smart TV ay 200. Ang mga gagamit ng radyo ay 55. Ang mga gagamit ng laptop ay 380. Ang mga gagamit ng tablet ay 120. At ang walang gagamitin ay 75. Para sa unang katanungan, tungkol saan ang talahanayan? Tama! Ang talahanayan ay tungkol sa survey ng mga guro hinggil sa kagamitang gagamitin ng mga bata sa pag-aaral. Pangalawang tanong, ano-anong kagamitan ang maaaring gamitin ng mga bata? Tama! Ang mga kagamitang maaaring gamitin ng mga bata ay ang cellphone, smart TV, radyo, laptop at tablet. Pangatlong tanong, ilan ang bilang ng mga mag-aaral sa paaralang elementarya ng Santa Ynez? Tama!
Mayroong 1,380 na mag-aaral sa paaralang elementarya ng Santa Ines. Pang-4 hanggang pang-8, ilang bahagdan ng mga mag-aaral ang gagamit ng cellphone, smart TV, radyo, laptop, tablet? Tama! Ang gagamit ng cellphone ay 550 na mga bata, smart TV, 200 na mga bata, radyo, 55 na mga bata, laptop, 380 na mga bata, at tablet, 120 na mga bata. Pang-9, ilang bahagdan naman ang walang gagamitin? Tama! 25 ang bilang ng mga mag-aaral ang walang gagamitin. At pang-10, kung ikaw ay mag-aaral ng paaralang elementarya ng Santa Ines, alin sa mga nabanggit ang iyong gagamitin? Ang mas gusto ko pong gamitin ay ang laptop. Para naman sa pagsasanay bilang 4, pag-aralan ng pie graph. Sumulat ng 5 pangungusap ng iyong interpretasyon sa pie graph. Narito. Paboritong uri ng panoorin o palabas ng mga mag-aaral sa ika-5 baitang, pangkat mapagmahal. Ang kulay dilaw na bahagi ay comedy. Ang kulay berde na bahagi ay horror. Ang kulay gray na bahagi ay fantasy. Ang kulay pink na bahagi ay educational. At ang kulay blue na bahagi ay love story. Narito ang mga halimbawa kong pangungusap. Ang graph na ito ay tungkol sa paboritong uri ng panoorin o palabas ng mga mag-aaral sa ika-5 baitang, pangkat mapagmahal. Mayroong comedy, horror, fantasy, educational at love story na mga uri ng palabas. Ang may pinakamataas na pinapanood ng mga bata ay ang educational na may 30%. Pangalawa naman ang comedy na may 27%. Pangatlo ang horror na may 20%. Pang-4 naman ang love story na may 13%. Ang may pinakamababang pinapanood nila ay ang fantasy na may 10% lamang. Tandaan! Ang graph ay isang diagram na sumisimbolo sa mga nakuhang impormasyon o datos. Ito ay paraan para madaling maunawaan at mabigyang kahulugan ang impormasyon. Ayan mga bata, nasagutan nyo ba ang lahat ng mga pagsasanay? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayo natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!